Hi, hello po mga kabayan. So ngayon nakalabas tayo. Ang nangyari kasi may binili ako dun sa may Filipino restaurant ng fried chicken. So malapit lang kasi dito sa baba. Okay, ipapakita ko sa inyo dito yung view. Marami pong mga iceberg dun sa unahan. Ipapakita ko sa inyo yung update ngayon. Mag-i-snow pa dito mga kabayan, no? Pero gusto ko lang ipakita ngayon yung itsura dito na napuntahan natin. Ito po yung kayak. Ito po yung ginagamit nila dati mga kabayan, no? Kapag mag-hunting sila or dito sa dagat kapag maglayag sila. Ayun po yung mga iceberg. So puntahan po natin yun mga kabayan. Ito po, nagkalat po dito. Medyo malamig lang. Saka may sikat pa ng araw. Oh. Pero gabi na po dito. Ayan. So medyo may hangin. Baba tayo dito. Medyo lumakas lang yung wall dito. Yung hangin. Tara, babain natin ito sa unahan para makita nyo ng mas malapitan mga kabayan kung ano yung itsura dito. Medyo papunta dito yung hangin at sa gabal itong snow sa mukha pag naglalakad ka. Medyo may snow siya pero hindi naman ganong kakapal. Ayan, so yung itsura natin, oh. Pakita ko sa inyo dito yung iceberg. Andito na po siya sa gilid, oh. Ayan, so yung dagat natin ngayon ay low tide. Kapag high tide, umaabot po yung tubig hanggang dito po sa itaas. Dahil ngayon ay low tide, so may pagkakataon tayo dito na bumaba. Ayan, so ito po, mga ice na po ito. Tumigas na po siya dahil sa lamig. Ito pong mga iceberg na ito ay nanggaling po ito sa gitnang bahagi ng Greenland, kung saan makaka-feel ng warm yung Greenland. Matitipak-tipak po siya mga kabayan, no? At dadalhin po siya sa gilid kapag inaanod po siya ng hangin. Yan, ito po yung ice. Yun, sulit to mga kabayan, ha? Ito po yung nakabangga sa Titanic or nabangga ng Titanic kaya siya nawasak. Yan, so ito po yung mga iceberg dito. Nagkalat siya dito sa gilid. At yun po, pinakamalaki dun sa unahan. Kaso hindi na tayo makapunta dyan dahil nga nasa gitna siya. Ayan, so lakad-lakad tayo dito. Medyo madulas lang ito, oh, dahil may snow po siya na pumatak. Ayan, so ganito lang yung pwedeng pasyalan natin dito mga kabayan, oh, kasi wala namang ibang mapuntahan dito. Makikita mo dito sa Greenland ay puro yelo. Gaya nito, mga iceberg po ito. Medyo malamig siya ngayon, pero naka-gloves naman tayo. Nakasuot tayo ng jacket, makakapal. Ayun, oh, nandun yung iceberg na yun. So dati mga kabayan, itong mga iceberg na to, makakapal pa to at matataas. Pero kapag nag-warm kasi dito, matutunaw at matutunaw lang din siya. Gaya po nito, oh. Yan. So ito po yung mga piraso-piraso yung sa baba. Matutunaw siya, matagalan. Yan. Ito po yung iceberg dito sa Greenland. So grabe. Isipin nyo na lang kung gaano kalamig dito. So videohin natin dito mga kabayan, ha. Tingnan nyo naman yung scenery, oh. Napakaganda. Ayan, oh, yung hampas ng tubig dito sa gilid. Ayan. So ganyan po yung mga ice dito. Ito na po yung iceberg dito sa gilid. Ayan. Grabe, oh. Sikat ng araw mga kabayan, oh. Nandyan pa rin. Ayan, oh, malaking iceberg din yun, oh. Yan yung itsura ng Nook City. Ayan. So aabot yung tubig dyan dito patagalan. Pag nag-high tide dito, tingnan nyo po mga kabayan, oh. Yung ice na yan, aabot sa dun, oh. Dahil sa tubig yan dinala. So tingnan nyo yung scenery dito, napakaganda, oh. Ayan. Ito po yung Greenland. Grabe, parang nasa ibang mundo lang tayo mga kabayan, no? Tingnan nyo naman na mayroon palang ganito dito sa Greenland. Ayan, no? Makikita lang natin dito yung mga ice mga kabayan, no? Naglutang lang dito. At yun po, may mga iceberg pa na malalaki doon, no? Grabe. Isipin mo kaya mga kabayan, no? Kung mabubuhay ka dito ng normal. Ayan, no? Grabe. Napakaganda. Grabing lakas ng hampas ng hangin papunta dito, yung tubig. Tingnan nyo yung iceberg yun, no? Blue na blue. Ayan. Solid na solid mga kabayan, no? Ayan. So dito meron din dito. Grabe, napakalaki ng iceberg, oh. Papunta na yan dito mga kabayan pag napahampas yan ng hangin. Ayan. So yung iba nandito na din sa gilid. Ayan po siya. Hello po mga kabayan. So ngayon pabalik na po tayo ng sasakyan. Ito po
medyo namamanid yung kamay ko. Kapag matagal ka kasi magtanggal ng gloves mo, wait lang. Kapag matagal ka kasi magtanggal ng gloves mo mga kabayan, lalo pag hangin ganyan humampas, napakasakit sa kamay, para siyang masunog. Ayan po yung umpisa na magka-frostbite ka. Pero ako dito mga kabayan, matatansya ko na siya pag sobrang sakit na, dahil minsan tinatanggal ko po yung gloves ko dahil ako po yung nagbibideo, nagbibindot po ako. Hindi po ako makabindot nito kapag mayroon po siyang gloves, kaya tinatanggal ko po siya. Kaya minsan hindi ko po siya binabalik, kaya pag matagal masakit, para siyang masusunog na, para siyang malalanta, napakasakit. Alam nyo yun mga kabayan, yung napalo yung kamay mo na yung sa may kuko, yun yung mararamdaman mo na parang namanhid siya, napakasakit. Kaya pag hindi ka mag gloves mga kabayan, pag tuloy-tuloy, yun yung umpisa na magka-frostbite. Medyo mamula siya, mauwi sa pagka-violet hanggang masira na po siya. Ayun yung pong maputol pagka na-infection na siya. Kaya dito, kapag masakit na yung kamay mo, wag mo pong ibabad sa lamig. Pero ako dito, matagal naman ako dito, natatansya ko na kung gaano na makasakit yung kamay ko. Lagyan po siya ng gloves. So yun, babalik na po ako sa sasakyan. Medyo masakit kasi kapag silip ka ng dagat, lalo pag may hangin, ganyan no. Babalik na kasi yung tubig dito. Ayun po, tumaas na po yung tubig dahil lutay kanina, kaya napakasakit. Ayan, so nandito na tayo malapit sa bahay. Grabe, napakasakit ng lamig mga kabayan. Alam nyo ba ngayon mga kabayan, yung oras natin alas 6:30 City ng gabi. Pero napapansin nyo, maliwanag na siya. Kasi ngayon, bumalik na po yung araw dito. Kung saan, mas mahaba na naman yung gabi dito sa Greenland. So, mga April, May, so medyo mahaba na yung gabi dito. So hanggang dito na lang po mga kabayan. Papasok na po ako. May dala po akong fried chicken dito para sa aking anak. Wait lang mga kabayan. Nanonood si Miss. Laki na. Northern Lights dito. Ayan po. Grabe. Sumayaw si Northern Lights. Lumaki na lumaki. Ayan. Dito meron din. Ito grabe kalapat. Ayan. Grabe. Ayan. Matutulog na sana kami dito. Ang biglang pagsilip namin dito. Ayan. Aurora Borealis po yan. Wow! Green na green. Makikita nyo sa cellphone. Tingnan nyo. Ayan yung cellphone niya, Mrs. Ha? Okay, wait lang. Tingnan natin na ang kuha niya. Okay, tingnan nyo yung kuha ko. Charon! Yun o. Ayan. Good evening po mga kabayan. So nandito kami sa labas ng bahay. Ay, dito kami sa loob ng bahay. Nanonood kami ng Northern Lights ni Mrs. Ayan po siya. Ayan. Grabe. Nandito si Mrs. Hello. Tapos ito po ang Aurora Borealis. So dito lang sa bintana namin. Ayan po, tingnan nyo. Sumasayaw siya. Ayan. Grabe, napaka-amazing yung ginawa ng Panginoon. Tingnan nyo. Ayan. Ganyan sumayaw yung Aurora Borealis mga kabayan. Napakalakas. Grabe. Amazing talaga Dito lang yan sa tulugan namin mga kabayan. Sa uluhan namin. Ito po yung tulugan namin dito. Dito po kami natutulog. Tapos dito. Kita mo. Yan. Tingnan nyo. Paiba-iba siya ng shape. Yan. So ganyan yung Aurora Borealis Yeah. Grabe. Ang kapal dun man Sarap lumabas dun Baba Grabe yung Aurora Borealis mga kabayan. Hanggang dito sa itaas Yan. Tingnan sa itaas sumasayaw siya. Ayan. Ayun ang kapal dito sa itaas Hindi ko na alam dun sa harap ng bahay natin. Baka mas malakas dun. Yan siya Hello po, magandang gabi sa inyo mga kabayan. So ngayon, pupunta tayo dun sa may gilid ng dagat. Titingnan natin itong Aurora Borealis kasi medyo malaki siya ngayon. So sana hindi siya mawala. Makarating tayo dun sa may gilid ng dagat. Kasi yung sabi nila, mas maganda daw kapag nasa gilid ka dun ng dagat. Kasi wala masyadong ilaw. Dito kasi maraming ilaw. Actually, nandyan na po siya sa itaas. So sana maganda yung kuha natin dun. At sana hindi po siya mawala. So tara, samahan nyo ako mga kabayan. Ayan, actually mga kabayan, nandyan po siya sa itaas. Ayan po. Lumikirin po siya dyan sa itaas. Tsaka dito.
So sabi nila mas maganda daw dun sa gilid ng dagat. So ngayon punta po tayo dun. Dagat na kasi sa unahan yan. Ito po yung paligid natin, no. Walang katao-tao. So maglalakad tayo. Medyo madilim konti dito, pero kita naman natin at medyo malamig. So wala naman tayong pasok bukas. So mag-explore tayo. Maglalakad-lakad tayo dito. Ayan, sa gilid mga kabayan, beach na yan mga kabayan, no? So yan po yung Aurora Borealis, pero medyo humina siya. So tara, samahan nyo ako, bababa tayo dito. Ika, medyo matulas lang, nandahan tayo. Ayan, so sana lalakas siya. Aabang tayo dito banda, kasi ito gilid na po ito ng dagat. Ayan mga kabayan, so mas maganda nga siya tingnan dito, kasi wala siyang nakaharap na mga ilaw. Yung ilaw lang po, yan po yung daanan dyan. Pero dito, yan, mapapansin nyo, yan po yung Aurora Borealis. Ayun po siya. Yan. So ganito po dito yung itsura pala pag nasa gilid siya ng dagat. Oh. Kaya sabi nung Juan, dapat nasa gilid daw ng dagat. So hindi lang siya gaano kalakas kaya kanina. Pero sana lalakas pa siya, no? Mag-aabang tayo maya maya. Yan, so dito po siya. Oh. Tingnan nyo yung buwan, oh. Buwan, oh. Napalibutan siya. Yan. Ayan, so ganyan lang po kalakas ngayon mga kabayan, medyo humina siya. Ayan, so hindi na natin naabutan yung kalakasan kanina, pero hindi ko alam kung lalakas pa rin ba ito. So maganda sana kung dito yung bahay natin. Ayan, oh. Kasi pwesto lang siya dito, makikita natin gilid ng dagat. Ayun, so pasensya na kayo mga kabayan, medyo na late tayo. So mayroon pa naman dun, kaso hindi na siya ganun kalakas gaya kanina. Pero mayroon na akong idea na dito pala banda ay malakas talaga siya pag nasa gilid po siya ng beach mga kabayan, kasi wala siyang ilaw at saka yung reflection niya talagang walang kaagaw. Kasi pag may kaagaw ganito, may ilaw, mahina siya. Kaya ang napakagandang kunan yung sa gilid siya ng dagat. So aabangan natin ito baka bukas pag maganda yung panahon, papakita natin sa inyo. Mag-aabang ako, magja-jacket na agad ako. Kasi kanina hindi pa ako naka-jacket, kaya kinain pa yung oras ko. Hindi kasi ganun yung Northern Lights, hindi sa tumatagal. Minsan 30 minutes, wala na. Swerte na lang kung babalik to mamaya. So maglalakad tayo sa bahay, siguro mga 1 kilometer galing dito sa area na to. Ito lang yung mga daanan dito mga kabano. Talagang tingnan nyo, walang katao-tao. May mga bahay dito sa gilid, pero hindi mo makikita na maraming lumalabas. So ganito yung itsura dito, napakatahimik. Kung iisipin mo, may nakatira ba dito? May playground din dito ng mga bata. Yan, ganito sa Greenland. Sa sobrang tahimik dito, halos hindi mo na makikilala yung mga tao dito mga kabayan. Kadalasan makilala mo dito yung kasama mo na sa trabaho, pero hindi mo sila makikita pagkatapos na ng trabaho. Paswertihan na lang. Grabe mga kabayan. So yung oras natin dito ay alas 10 po ng gabi. Sa Pilipinas mga kabayan, alas 10 ng gabi. Grabe, ang dami mo pang pwedeng gawin. Mayroon pang nakatambay sa labas, nagbibinta ng mga quick balot, may inihaw pa, ukay-ukay. Ano sa atin sa city, 24 hours walang pahinga yung kuha natin, umaga, hapon, gabi. So dito tingnan nyo mga kabayan, no? Ito yung Nuuk City, capital city ito ng Greenland. Pero kung napapansin nyo, umaga pa lang dito, nasa loob na ng bahay yung mga tao. At pagka umaga, makikita mo nasa trabaho na sila. Kaya kakaiba talaga yung buhay dito. Pag hindi ka sanay dito, ma-homesick ka dito mga kabayan. So dito, patatagan lang talaga ng loob. Kung trabaho yung gusto mo, dito mas maganda kasi kahit paano mas makakaipon ka dito. Kahit yung lugar nila ay tahimik, malungkot para sa iba, pero sa akin, kaya naman dito. Basta may tiyaga ka lang mga kabayan. Kaya masasabi ko, maswerte pa rin kayo dyan sa Pilipinas. Tayo, kasi nga kumpleto tayo. Meron tayong araw, mayroon tayong ulan, may mga lupa tayo na matamnan natin ng mga pagkain, mabubuhay yung mga tanim dito mga kabayan. Puro yellow lang dito. Gaya nito, naglalakad ako para na akong
titigas sa lamig. Hinihingal ako dahil masakit. Hindi ka naman makatanim dito dahil hindi mabubuhay yung mga pananim. Pag gloves tayo, napakasakit mga kabayan. Loik. Good. Ah. Ayun, mga kabayan, nag-gloves ako, hindi ko kaya yung lamig. Sakit sa kamay. Ngayon, palapit na ako sa bahay. Alam nyo ba, yung ilong ko tumutulo yung tubig. Hindi po siya sipon. Kasi yung sipon, yun yung normal na lumalabas kapag mayroon tayong mga sakit. Ito ay, pag lumabas ka, kahit wala kang sipon, lalabas yung mga tubig sa ilong mo. Tingnan nyo, napakasakit ng lamig mo. Napakasakit. Parang tutuyo yung lalamunan ko. So, nasa 1 kilometro pa lang yung nilakad natin. Pero nagtanggal ako ng gloves saglit. Napakasakit na. Kaya dito, hindi mo kayang tumagal sa labas kung wala kang proper na suot. Kung lalabas ka man, ay kailangan mo talagang magsuot ng maayos kasi kung hindi, maaari mong ikamatay sa labas, mag-frostbite yung mga kamay mo. Yan, dito na tayo paakyat mga kabayan. Nakakamiss na din yung Pilipinas. Yung buhay na pwede kang lumabas kahit anong oras. Maganda yung panahon. Makakaluto ka ng gusto mo, maraming pagkain. Dito, okay na din. Kasi mas maganda na dito kahit hindi man natin ma-enjoy masyado yung buhay natin, at least nakaka-ipon naman tayo. Kaya this muna tayo dito sa Greenland, balang araw makakauwi din tayo. So hanggang dito na lang po mga kabayan. Maraming salamat po. Huwag niyo lang po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless you po.